Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng 70,641 na isla na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Bilang Pilipino ay hindi maikakaila ang ating angking pagmamahal sa kultura. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng 120 to 186 na lengguwahe na matatagpuan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagkilala sa ating heograpiya noong unang panahon, ay dito din nakaranas ang ating mga ninuno na mga pananakop mula sa mga dayuhan. Kaya naman ang ating mga matatandang kultura ay tila nagulo at nalimot dulot ng imperialismo. Pero minsan na bang sumagi sa iyong isipan kung sino nga ba ang mga taong unang nakatungtong at nanirahan sa bansang Pilipinas? Ayon sa mga historian, maraming migrante ang napadpad dito sa Pilipinas noong unang panahon at ang mga taong ito ay may mga kanya-kanyang bitbit na kultura, tradisyon at kaugalian sa nagdaang libong taon. Kaya naman, mahirap sa ating matukoy kung ano nga ba ang pinagmulan nating mga Pilipino pagdating sa mga bagay na ito. Kaya naman sa videong ito ay tayo na't magsaliksik tungkol sa totoong kasaysayan ng Pilipinas at sino ang unang Pilipino ang nanirahan at nakatungtong sa ating lupang Similangan. Kung ating pag-aaralan ang nakaraan, ang ating lahi bilang Pilipino ay nanggaling sa iba't ibang grupo ng nanggaling sa Timog Silangang Asya, dulot ng paglalakbay o migrasyon. At ang mga grupong ito ay may natatanging kultura, kaugalian at tradisyon. Sa paglipas ng panahon ay nagbunga ito ng maraming proseso at ebolusyon. Ayon sa pagsasaliksik ng mga eksperto, ang kanilang mahabang panahon na paghahanap ng mga ebidensya patungkol sa pinanggalingan ng mga Pilipino ay kanilang napagtagumpayan na. Apatapong libong taon na himlay ang mga buto na natagpuan nila sa isla ng Palawan. Ang mga buto ng mga sinaunang tao at mga kagamitan na kanilang ginamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa mga Philippine archaeologists, ang mga kagamitan o mga ancient artifacts na kanilang natuklasan ay kapareho ng mga kagamitan na natagpuan sa Kalimantan, Indonesia. Sa kanilang pagsasaliksik ay dito nila napag-alaman na ang mga migranting tao na naglakbay dito sa Pilipinas ay mga maituturing na mga taong kuweba o caveman. Ang mga taong kuweba na ito ay mga primitibong tao sa panahon ng Paleolithic o Old Stone Age. Sila ay nasa klasifikasyon bilang mga Homo sapiens o kilala din bilang mga tabunman. Dito sa isla ng Palawan, sa isang kuweba, natagpuan ang mga labi ng mga tabunman. Sa pagkakatuklas ng mga ito ay nagbigay ng liwanag upang masagot ang mga katanungan patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Tanging pangangaso at pangingisda ang mga pangunahing pamamaraan ng mga tabunman para mabuhay. Dahil sa panahong ito ay hindi pa umiiral ang kaalaman pagdating sa agrikultura. Ano ang naging dahilan kung bakit sila napadpad sa Pilipinas? Ayon sa isang anthropologist na si Otley Beyer, ang Pilipinas ay dating nauugnay o karugtong ng mga iilang bansa sa Asya. Ito ay isang teori na tinatawag na land bridge theory. Dati daw kasi may mga tulay na lupa ang siyang nagdudugtong sa mga kalupaan ng mga bansa patungong Pilipinas, kaya naging madali ang migrasyon para sa mga katutubong Pilipino. Dahil sa katangiang geographical ng Pilipinas noong Ice Age, maging mga hayop at halaman ay nakatawid sa ating bansa. Sa pamamagitan ng mga tulay na lupa na ito, kinakarating ang mga caveman sa Pilipinas na nagmula pa sa Indonesia dahil sa kanilang paghahanap ng tirahan at pagkain. Pero dahil sa kanilang mandarayuhang kultura ay hindi nagtagal ay kanilang nilisan ang Pilipinas at dito naman dumating ang ikalawang grupong migrante.
Ang mga taong ito ay may mga katamtamang liit at laki, kulot ang buhok at medyo maitim na kulay na balat. Sila ang mga Negritos o mga Aitas. Sa panahon ng huling yugto ng glacial period, naglakbay din ang mga Negritos patungong Pilipinas na nasa mahigit 13,000 taon na ang nakakalipas. Ayon sa pagsasaliksik, ang mga grupo ng mga Aita ay nagmula pa sa lupain ng Borneo, Malaya at ilang bahagi ng Asya hanggang sa narating nila ang isla ng Mindoro at bahagi ng Mindanao. Isa sa mga katangian ng mga Aita ay ang pagiging eksperto sa paggamit ng mga pana at sibat na mayroong patalim na gawa sa bato upang gamitin sa pangangaso at pangingisda. Pero nang dumating ang araw ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan, dulot ng pagkatunaw ng ice glacier, ay natabunan ng tubig dagat ang mga tulay na lupa na siyang ginamit ng mga katutubo upang makarating sa iba't ibang lupaing bansa. At ito ang naging dahilan upang maputol ang ugnayan ng mga isla mula sa lupain ng Asya sa Pilipinas. Kaya naman, ang sanay panandaliang pananatili lamang ay naging panghabang buhay na paninirahan na ang ginawa ng mga Aita dito sa Pilipinas. At dahil sa pangyayaring ito, sila ang naging kauna-unahang purong Pilipino ang nanirahan dito sa ating bansa. Bagamat nabura ang tulay na lupa na nagsisilbing daanan ng mga migrante noon, ay hindi ito naging hadlang upang dayuhin tayo ng mga sinaunang tao noong unang panahon. Dahil ang ikatlong migrante na napadpad sa Pilipinas ay mga bihasa sa paglalayag sa karagatan. Ang grupong ito ay ang siyang nagbigay kaalaman sa mga ninuno natin pagdating sa agrikultura. At ito ang mga Malay. Mula sa mga lugar na Java, Sumatra, Borneo at Malay Peninsula, dumating ang ikatlo at huling tribo ng mga Malay na migrante noong 3000 BC. Kayon sa pagsasaliksik, ang tribo ng mga Malay ay mas angat ang kaalaman sa mga bagay-bagay lalo na pagdating sa agrikultura. Ang kanilang mga kasangkapan na gawa sa bato at bakal ay indikasyon ng pagiging matalino nila. Sa pamamagitan nito, sila ang mga sinaunang tao na nakagawa ng mga matitibay na bahay dito sa Pilipinas. Sa kanilang pakikisama mula nang lumapag sila dito sa Pilipinas, nakibahagi sila ng kanilang mga kaalaman sa ating mga katutubong Aitas pagdating sa agrikultura. Dito ay tinuruan ng mga Malay ang mga Aitas na magsaka ng palay at magmina ng mga likas na yaman ng bansa. Sa paglipas ng panahon, natuto ang mga ninuno natin sa paggamit ng mga materyales sa paggawa ng mga infrastruktura na gawa sa tanso. At maging ang kanilang mga postura ay umangat dahil sa pagbabahagi ng kaalaman ng mga Malay sa paggawa ng mga damit at iba pang mga palamuti sa katawan. Ang pisikal na katangian ng mga Malay ay maikukumpara sa mga modernong Pilipino sa kasalukuyang panahon. Sila ay may kayumangging balat, may katamtaman na tangkad at laki, at higit sa lahat ay itim na buhok. Isa sa mga malaking ambag ng mga Malay sa sibilisasyon ng mga Pilipino ay ang pagtuturo ng paghahabi ng tela, paggawa ng palayok para sa pagluluto, pagtunaw ng mga metal para sa paggawa ng mga sandata o gamit sa pangangaso. Dahil sa mga ito ay natutunan ng mga katutubong Aita ang sistema ng patubig sa palayan. At dito na naumusbong ang agrikultura sa Pilipinas noong unang panahon. Sa paglipas ng panahon ay lumaki ang komunidad ng mga ito at dumami ang pagpapatayo ng mga permanenteng pamayanan at napalago mula sa unang ika-6 na siglo. Di nagtagal ay lumaganap ito sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Habang payapang yumayabong ang agrikultura na mga ninuno natin, ay sa panahon ding ito na ikipag-ugnayan ng mga Malay sa mga Atsido upang makipagkalakal hanggang sa dumating ang panahon ng pagdating ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Nang dumating ang ika-15 siglo, nagsimulang lumaganap ang Islam sa kapuluan ng Sulu at sa ilang bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng panahong ito, dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas.
Doon ikalabing-anin ng Marso, 1531, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portugis na nagsisilbi para sa Espanya at ipinakilala niya ang relihiyong Kristyanismo. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan ng ating lahi, natutunan nating ang pagiging Pilipino ay hindi lamang batay sa dugo o kulay ng balat, kundi sa ating kakayahang umunawa, magmahal at magtaguyod ng isang mayamang kultura na hinubog ng panahon. Ang ating kasaysayan ay isang saliksik, isang patuloy na paghahanap ng katotohanan ng ating pinagmulan at ng ating pagkakakilanlan. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat misteryo at kaalaman ay huwag nating kalimutan na magsaliksik.